full barrage coming from Iksha. And yung point mo na hindi makaka-counter-initiate nga itong Onyx Arsenals, it makes sense eh. Kasi kung mapapansin mo, roam matchup pa lang, mas may sustainability na itong si Kufra. And mas medyo reliant itong Kaja na to when it comes to his initiations with the Flicker. So in terms of crowd control, mas gana itong Kufra na to. Mas marami siyang times sa pwedeng tumalon at mag-disrupt. And for Kaja, pag na-miss niya yung Divine Judgment niya, pwede siya kagad i-burst down. May hirapan siya mag-escape. James Panks on that Choi. Pinapakita natin ngayon at si Chovy at si Def. Pareho silang idea ni Super MJ na kumuha muna ng kanilang mga level 2. 'Di ba? Ganyan yung timpla ng ngayon ng XP lane ngayon. Parang meron kang way yung roam possible na pwede mag-cut or iwan mo sa roam. Iwan mo yung roam doon sa may mid lane, kunin niya yung level 2 niya muna doon sa first wave. Tapos tsaka babalik si Chovy dito or yung mid lane doon sa may kanyang sariling lane. So, ang daming ways on doing this. It just so happened that ito yung route na na-take. Yung pag-cut kasi doon sa may gitna ng second at first tower, mas aggressive take yun kasi pwede kang manggulo after nun doon sa gubat ng kalaban. Okay, speaking of gulo, nanggugulo na nga dito si Xnova pero ang bilis ng respa coming in from Onyx Arsenals. Napilitan nga mag-flicker dito si Xnova pero hindi pa niya matatakasan yung electrifying beats ni James Panks. At si Dre Scofield dito, nakita yung opening, wala nang beats to. Hindi na tayo masyadong magugulo. And sila Chovy, sinusubukan kahit paano nabigyan ng konting damage dito si Dre Scofield. Pero as long as hindi pa nila nakukuha yung kanyang mga ultimates, maliit pa ang kill secret nila dito kay Dre Scofield. As long as walang electrifying beats dito si James Panks. Pero dahil nga inapat na ang Dre Scofield natin na yan, talaga namang hindi na siya makakatakas sa mga panahon na yon. Delikado to, 2 deaths na agad for the side of RSG. Tas dalawa pa napunta, ay hindi. Akala ko napunta pareho kay James Panks. Dalawang assist pero kahit papano makakatulong to sa XP niya. And alam naman natin retribution, umaasa yan sa XP ng mga junglers. So kahit paano may kalamangan ngayon. Si Boyson din may isa ng kill. Oo. And alam mo, kung ikaw yung nasa side ngayon ng Onyx Arsenals, wala ka na mahihilingin pa na mas magandang start. Surprise, Vayne tumba. Kasayang yung 4-man penalty zone pero maaaring RSG Mista nga makakuha ng unang turtle. So kahit paano nagawa ni Vayne yung kanyang trabaho which was to zone out the remaining members of Onyx at makuha nila yung turtle. Pero isipin mo men kung nag-follow up sana yung RSG Mista doon, makakaisa pa sana ata silang kill eh. Okay, sila yung pwede yung idea Ingan, na parang kukuha ka pa ng kills. Pero ito na ang sinasabi natin, na kapag kayong Kaja, nabigyan mo ng ganitong ka-early na lead, hindi ka pwedeng pakampante kasi naniniwala ako na isang Kaja ang Divine Judgment Initiations, nakaset-up lang din sa momentum. Kapag ka dire-diretso ka nakakahatak ng mga magagandang targets, nag-carry over yan, mid-game, late game. Oo. As long as hindi ka mapigilan talaga. Parang pag tumira ka ng 3 tas pasok, tas nag-hit Dire-diretso Parang hook ni Franco. Oo, yung tsaka iron hook. Ganon din yun eh. Tsaka dadating sa point na si Keke Dot, pag lumaki nga yung kalamangan ng Onyx Arsenals, kahit sino, hihilahin niya, mababurst down nila Tsaka kaagad. kukunat din yan. Oo. Pagka kumunat na yan, wala nang kinakatakutan yan. Kahit sino talaga, hahatakin niya, kahit maunahan pa nga siya ni Cooper D. Actually, alam mo ba, may nakikita akong plays dito. Alam ko last season yun playoffs. Tumalon yung Cupra, mid-air, hinila ng Kaja. May mga ganong setup tayo nakikita dito. And nakikita naman natin na the future is bright for these players pero may initiation na magaganap. Uy, pero Onyx Arsenals pa rin yung nakapatay doon. Naligtas pa si Keke Dot. At ito na nga yung sinasabi natin, yung Ring of Order na yan, nagbibigay yan ng extra HP. So kung akala mo na enough na yung damage mo, think again, kailangan sure ka kapag tinitake mo na yung Kaja. Kasi sa totoo lang, you can never be too sure kapag ka may 0-0-4 siyang standing ngayon. Ibig sabihin niya, nakakuha siya ng gold, tama yung scaling niya in terms of kunat. At least, di ba? At least, for these players, nagiging maganda na yung simula nila and it's just a matter of time kung hindi mapipigilan ng side ng RSGM etong placing na ito, itong placement na ito, pre. They're just delaying the inevitable. Onyx Arsenals ngayon na pwedeng mag-contest para sa turtle na to pero pinaburst down kaagad ng RSG Mista. Kaya mag-zone ni Xnova doon. And now si Vayne, penalty zone in. James Panks nanganganib ang buhay. He will go down. Walang bawi ang Onyx Arsenals, RSG Mista.
medyo nakakabawi na in terms of kills and objectives Hindi niya nalagay yung crowd control immunity, which meant na nung natalonan siya ni Xnova, napatalon siya bigla, ginamitan siya ng ultimate, at nung panahon na nakakagalaw na siya, hindi na siya makapag-dash out kasi nga nag-cooldown na mismo yung skill. Hindi na nagamit eh. Hindi na nagamit. Alam naman natin na hanggang 5 yun eh. Pero paano mo hindi papagamit sa kanya? Istanin mo hanggat di niya na magamit ulit. Hanggat na yung cooldown, hanggat ma-activate na. Si Keke dito nag-flicker in, hindi nga nakayakap doon, hindi nakuha. E naubuti na lang RSG Mista 1-6. Ang bilis ng kamay niya, nag-ulti para lang makatakas. And may counter-initiate dito. Mahuli Ang RSG Mista, it's gonna be on to Keke Dot. Pero parang eto na naman yung sinasabi mo, kahit walang pang counter-initiate yung Onyx Arsenals, yung kalamangan nila, enough na para masustain yung binibigay ng RSG Mista. Everyone has to agree na mag-take down kayo ng mga ganitong klaseng hero. Ang ganda ng idea na ginagawa ng RSGM. Talagang literal pinupukpok nila yung momentum na nagkaroon sila dun sa fight na napanalo nila. Pero kasi parang hindi as one yung nagiging comms nila ngayon na parang may mga nagdududa kung kaya ba nila gawin. May mga sure naman na kaya nilang gawin. Kailangan nila mag-commit dito as one. And James Punk, sinahabol siya dito ni 1-6 at 1-6 talagang gusto ipuwersa yung issue, and that might have been the right call nung mga panahon na yon dahil na-takedown nila dito si James Punks. Pangalawang beses na nila napabagsak si James Punks. At sakto pa dahil magkakaroon ng ikatlong turtle na 1-6. Binibigyan dito ng mga miyembro ng Onyx Arsenals. Flicker in para kay Dare. Pero makakatakas pa rin itong si Iritel. Ang ganda na pagkakagamit ng bouncing ball doon. Nakita mo naman yung kapit ni Xnova. At tumatakbo si 1-6. That could have been disastrous para sa side ng RSGM. Pero dahil doon sa alalay na ginawa ng isang Xnova, ay gumanda pa yung posisyon ngayon ng side ng RSGM. Grabe yung trades ng RSG Mista. Hindi sila nakakuha ng kills. Medyo nahihirapan sila mag-push. Isa pa lang yung push nilang Torres sa baba. Pero nakokontrol nila yung neutral objectives. All 3 turtles napunta para sa RSG. Poison, Chovy, KK Dot, Dare. Andito sila sa may area ngayon at ang importante sa kanila is hindi pa nahuhuli si Boyson dito on that Iksha. Ilang beses niya na ginagamit yung full barrage niya, hindi talaga siya maabot doon sa may likod. Tignan natin kung paano nga ba i-address ng RSGM yung problema. May pakaramdam ako na simula ngayon magkasama-sama na ngayon ang Onyx kasi ilang beses silang nabibigyan kapag pa-isa-isa sila. So might as well just go for the team fight and not let RSGM na makabawi sa ganitong klaseng pwesto. Tingnan mo yung gold lead kanina, ang taas niyan pero ngayon nasa 769 na lang. Ito mo si Dare nagtatrabaho lang. Kayang-kaya niya actually patumbayin yung Torres sa taas Hindi pa rin nagre-react ang RSG Mista dito. Pero si Dare nag-iingat. Sabi niya, okay na yan. Mukhang tutumba na yan. Atras na ako. At hindi naman matutulak yung top lane kasi magiging maagap naman dito yung side ng RSGM. Pero fact remains that if ever man bumalik dito si Dare sa may top lane at ipilit niya yan, sure natutumba yan. Ang target ngayon ni Dare ay yung bottom lane. Pero KK Dot. habang nangyayari yung lahat, sila KK Dot, nandito sila sa may area and possible na may mabigyan sila dito Xnova. Tinalo na si KK Dot, wala masyadong i-commit doon kasi ilang beses na silang na gugulo. Pagdating doon sa pag-initiate nila kay KK Dot. Kay Dot. Parang wag na lang daw yung gacha. Wag na yan. Kasi kahit Hindi na pwede yan. Napapaligtad nila 2 beses na ginawa yun ng Onyx Arsenals na ang ganda ng setup ng RSG Mista. May follow-up damage naman. Pero si Keke Dot yung inuulit nila, nakakabawi pa si Keke Dot, nakakahila na, nakakatakas pa, hindi pa siya namamatay. Pero this time, the First Lord has now respawned. Onyx Arsenals hindi pa rin nakakuha ng neutral objective. Magiging same ba ang storya? RSG Mista, sila ba makakakuha nito? Binigyan! Speaking of kuha, binibigyan na nga ngayon si Xnova. Pero may sagot din naman si Vayne. Immortality for Xnova will be popped. Now si Boyson, full barrage, nakakapag-free hit lang. Pero nasusustain ng isang Terizla. Keke Dot, Chovy, yung papalayo, and ang RSG Mista. Sila ngayon ang magsisimula ng At si Dare, sinusubukan niya pababain yung buhay dito ni Vayne and Boyson. Nilalabanan niya si Vayne head-on and Boyson Dare combination. Tutumba doon ng isang Terizla. James Punks, on the other hand, nandito lang siya sa may area na ito. Nagamit niya yung kanyang retreat. This could be an opening para sa side ng RSG Mista. At James Punks, nagpatunog na ng beats. Nag-retrieve, Nag-retrieve siya. Pa si Super Oo MJ nga doon Tapos nag-retrieve din naman dito si James Punks. Pero RSG Mista,
they have to think twice if gusto nila kunin itong Lord na to. Kasi kumpleto ang miyembro ng Onyx Arsenals. Tinatry nila bigyan dito si Kekidot pero may sustain kahit pa paano. Blaze Schofield, nakaka-cancel yung ulti at nakakapag-full barrage pa nga dito si Boyzone pero si Chovy ang tutumba. Walang casualty for RSG Mista. Kulitan lang talaga eh. Kumbaga, pitikan lang ngayon yung nagaganap. And for the side of RSGM, kailangan nilang mas mag-commit pa. Kailangan nilang mas maging confident pa into getting those big pick-offs. At KK Dot dito, perfect timing sa kanyang flicker. Nasayang yung ultimate. But then again, kailangan isipin dito ng side ng RSG Mista na walang flicker ngayon dito si KK Dot. Walang biglaan na initiation na magaganap. Walang ang biglaan na pwedeng maganap dito for the side of Onyx Arsenals na RSG Mista. Gusto talaga nilang kunin yung Lord, pero eto na naman si James Punks. Hari na ata siya ng jungle ngayon, pero RSG Mista sumasagot naman with a counter attack. James Punks, one hit na lang, pero makakatakas pa rin. KK Dot lang ang mawawala, kapalit naman ng Lord for Onyx Arsenals. At habang nangyari yung lahat, si Derek, trabaho lang. Trabaho lang. Wala nang toke yung baba. Andito lang siya. Nagugulo yung side ng RSGM. At todo na nanalo in terms of objectives ang side ng Onyx. Kahit sabihin mong mawala si KK, that okay lang yan eh. Kasi as long as lumiliit yung mapa para side ng RSGM, okay lang sila eh. Okay nga lang sila eh. Pero ngayon, ang kailangan naman nila i-take down is yung mid lane. At kung titignan mo, hindi yung ganun kadali kasi in terms of wave clear, you have to think about the Terisla, you have to think about the Novaria. So, para sa kanila dito, kailangan muna manalo sila sa team fight, pero ang ganda nun! Nakakagulat naman yung penalty zone. Apat din naman. The counter attack coming in from RSG Mista. James Fox, ginugulo lang naman ang backline dito pero parang hindi nakakayanin yung damage ng RSG. Boyzone ang tutumba. A good, precise target for the Mista. Pero si Der dito? Si Der, the working man, the hardest working man, MNDLPH. Kumbaga, ito lang, dito trabaho lang, sasapakin ko lang, shadow boxing lang ang pinunta ko dito. Tatandaan mo, sinabi ko na nga to kanina ang mga boxingero dun sa Asian Games. Alas 4 pa lang, gising na, nakikirinig mo na sa baba. Shoo! Gumagana na sila. Lahat ng combination nila, pre, pinapractice na nila. Pinapractice nga talaga lahat ng ina-apply ni Der sa training niya pero parang hindi niya kakayanin. Ang ginagawa ngayon ng RSG Mista, madedepensahan pa nila ang inhibitor turret sa baba at na-clear na nga nila ang kauna-unahang Lord. Onyx Arsenals that could have been executed better pero still sa kanila pa rin ang lamang. RSG Mista, nakikita naman natin, nakakahanap sila ng paraan dito para i-contain yung nagiging aggressiveness na pinapakita dito ng side ng Onyx Arsenals. Now, if you would look at the goal difference dito, you would actually be surprised na most of the time ay makikita natin na mas madami nagagawa si Boyzone. Pero dahil doon sa mga farming at pagiging active dito agad-agad ni 1-6, mas lamang siya in terms of gold. 3-0-0 ba naman si 1-6? Never pa na shutdown at nakakuha pa ng mga kailangan niyang kills. Now, Kekidot dito, flicker in. Oy, Super MJ ang kanilang gusto at nahatak na nga nila. Full barrage, free hit lang si Vayne. Makakalaya ba kaya? Pero this time si Kekidot ang naiipit sa gitna ngayon ng Fraser shot. Ginamit na nga, may talon pa coming in from X-Nova. Tutumba na nga dito si Kekidot. Si Der, gusto bawiin ang buhay ng kanyang roamer. Kaya naman nakaisa siya doon. That's gonna be Dre Schofield down. Pero si X-Nova, bumawi with a flicker in. Tyrant's Rage combination to turn things around. 3 members of Onyx ang nawawala ngayon. Hindi mo kailangan itama sa pader. Ang kailangan mo lang gawin, ilapit mo lang kay 1-6. Yun yung nag-istorya ng laban na yun. And for 1-6 dito, the presence of mind na yung, alam mo yun, nilapit yung kalaban sa'yo. Ready to panaka anytime. Yung presensya yung presensya ng utak, pre. Tsaka yung tiwala doon ni 1-6 na teka men, lamang sila, hindi ako aatras. Alam ko makakasetup ka. Niyakap niya papunta kay 1-6. Swerte pa dahil may Tori sila sa gitna. Nakatulong pa yung Tori nila. Oh, and habot ba? James Punks kakabuhay lang. KK Dot. Chovy nandito. Pwede siyang Feather Strike just to steal this. Pero medyo na late ng kapiraso lang naman. X-Nova ang mabibigyan. Immortality will be popped. And this is somewhat of a win para sa side ng Onyx Arsenals. Pero ako, masasabi ko lang, ang big winner dito, RSGM eh. Big winner kasi tignan mo, Oo, napunta nasa na nga kanila sana yung Lord. gold lead eh. Oh, pero ang importante kasi dito, nakikita natin para sa side ng Onyx Arsenals, wala nang immortality si X-Nova. So, kung next time, magkaroon siya ng pagkakamali sa initiation niya, yun na yun. Wala nang take backsies, wala nang do-over. Hindi na makakabalik yan, especially since wala pang flicker. Although pag nabuhay siya, magkakaroon na yung flicker. The immortality, napaka-importante yun para sa isang roamer, katulad ni Kufra. Now this time, parang hindi pa ata makakabasag ng inhibitor ng RSG Mista. Sabi nila, puso lang, slowly, babawi kami at babalik kami dito sa larong ito. James
Spanx. Slowly moving up doon sa may top lane. Habang nandito naman sa may gitna, magkakasama si Der, si Chovy, at si Boyzone. Habang si KK naghahanap na siya ng opening. May pakiramdam ako kailangan na gamitin dito ng side ng Onyx. Yung kanilang conceal plays, yung flicker plays para mahuli na si 1-6. Si 1-6 has been phenomenal doon sa game number 1. Ang ganda ng performance niya doon sa carry. Although, I would say, na naging problema lang nila noon ay si KK makakatakas. Going back to my point, si 1-6, nung game number 1, yung carry niya, okay eh. Hindi siya namatay masyado. May 1 death to 2 death siya. Average doon sa may game number 1. Pero ang problema niya kasi doon is ang dami niyang finarm, hindi niya kasi mapalo. Yan na, may fleeting time na si James Punks, men. Makakaano na yan. Hila Automatic. ng hila. Yan na, yan. Automatic na yung hila niyan. Yan yung yan yung streak na tinatawag. Dire-diretso lang. Hila na ng hila. Kahit sino dyan, kaya nating hilahin. At si Dre Scofield dito, sinusubukan niya talaga hulihin kahit paano si James Punks. At si James Punks naman, lalaruin niya lang back and forth, dash in, dash out, back and forth, back and forth. May flicker siya, kaya naman pinlalo niya yung pwestuhan na gano'n. Matapang eh. Kaya daw naman niya i-sustain, kaya din niya makawala. Pero dito si Der, balik tayo sa trabaho. Ilayo natin, ipareact natin ang RSG Mista sa gagawin kong push Ganito ngayon. lang talaga maglaro si Der, no? Wala siyang ibang ginagawa eh. Kahit naman sabihin natin kasi makabitan siya ng X-Nova dito, kung hindi 2 tao ilalagay mo dyan, Makakatakas lang yan. makatakas talaga. 30 seconds in, magkakaroon na. This is the third Lord, I believe. So, okay, Kidot. Nakahila na nga dito. It's gonna be Vayne. Makakas pa ang penalty zone. Nakasanga. Pati na rin Astral Echo at nakatakas pa. May emo pa doon. Full barrage ginamit na. So, resources for Onyx Arsenals nagamit. RSG Mista, hindi man lang nakuha yung emo ni Vayne. Ito, pwede mahuli si Der dito. If ever man, mabigyan si Der. Ay, pwede. At nakita mo naman si 1-6 tumapang. Nagpapabait. Sabi niya, sige, talong ka nga. Kaya mo ba? Tigas ka na ba? Kaya mo ba yan? Iniikutan. Hindi, pero iniikutan nila kayo. Hinahanapan talaga nila ng pwesto. Kanina ka pa split push. Hindi kami makapag-all-in dahil sa'yo. Kanina ka pa nang gugulo dyan. O sige, ikat natin yung wave. Pero available information na ngayon kay Der na nandito din kasi si 1-6. Nakauwi So pa. gagawin niya, uuwian ko na to ngayon, hindi na ako magpapahuli, mag-lord dance lang kayo. Guys, 3v4 yung nangyayari yan sa baba wala dyan yung irritated. Wala yung pang-initiate, tsaka wala din yung main damage dealer for RSG Mista. At si Kekidot, another additional information. Alam niya kung nasaan pa rin etong si 1-6, pati na rin si X-Nova. At habang nangyayari yun lahat, andito pa rin sila, binibigay nila yung orange buff dito kay Iksha. Si Der naman nasa gitna, humaharap. At habang nangyayari din yun lahat, si Iri, si X-Nova dito nabigyan na. Pero kanina pa nila ginagawa ito. And they don't really have enough damage. Ang problema lang ngayon sa side ng Onyx Arsenals, kailangan din nila yung electrifying beats para makapag-burst down ng mga miyembro dito. Ng side ng RSG. Matahuli si Der! This time, ang ganda ng sagot ng RSG Mista. It's gonna be on to there. Wala siyang immortality. That time, electrifying beats coming in from James Fox. Pero nandun yung penalty zone. May winter truncheon rin naman. Tatry niyang mag-go for the steal. Pero this time, inuubos na siya. Bago pa siya mga steal. Bago pa siya mga retry. X-Nova. Immortality will be popped. RSG Mista. Walang namatay. Talagang pumupuso. And hindi na pwedeng pumikit dito yung side ng RSG Mista. 1-6 5-0-2. Gamit na gamit niya ngayon kung ano man yung fina-farm niya kanina pa. And right now, this might be the final push. Ito na yung gustong gawin nila 1-6. Wala si James Punks. 17 seconds pa. Si Der naman ay pabuhay na. Pero will it make a difference? Opo. Dre Scofield pumasok na. Ito na yung mga angas na tinatago ng Mista. Lahat ng ulti binibigay ngayon kay Kekidot. Pero RSG Mista. Nandito pa ang Lord na wala na nga doon si Kekidot. At mukhang magkakaroon tayo ng game number 3. And as expected, hindi talaga